Sandaling katahimikan ang kayang bumago ng kapalaran kapag panalangin ay ginawang tama. Ngunit alam mo ba na may mga gawain habang dumadalangin na maaring maglayo sa biyaya ng may kapal? Hindi lahat ng paglapit ay tinatanggap kung ang puso ay puno ng pagkakamali at pagkukulang. Isang lihim ang madalas nakakaligtaan ng marami, kaya nananatiling hindi nasasagot ang kanilang pagsusumamo. Handang ibunyag ang katotohanang kayang magbukas ng iyong espiritual na kamalayan ngayong sandali. Sa bawat pagyuko ng ulo at pagbigkas ng mga salita, may malalim na kahulugan ang hinahanap ng Diyos sa kalooban ng tao. Hindi sapat ang basta pagsambit lamang kung ang damdamin ay malayo sa tunay na layunin ng pananalangin. Banal na kasulatan ang nagsisilbing gabay upang maitama ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa langit. Makikita sa Biblia ang mga halimbawa kung paano dapat lumapit ng may pagpapakumbaba at katapatan. Isang paalala ang nakapaloob sa bawat talata upang hindi masayang ang bawat sandali ng pakikipag-usap sa Panginoon. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Narito ang isang talata na nagbibigay liwanag sa tunay na diwa ng panalangin. Matthew 6 verse 7 says, "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words." Ipinapakita ng talatang ito na hindi dami ng sinasabi ang sukatan ng pakikinig ng Diyos, kundi ang lalim ng pananampalataya at katapatan ng puso. Paanyaya ang mensaheng ito upang suriin ang sarili kung ang bawat panalangin ay tunay na nagmumula sa loob. Pag-unawa sa aral na ito ay makakatulong upang maging mas makabuluhan ang bawat pakikipag-usap sa Panginoon. Maraming mananampalataya ang patuloy na naghahanap ng kasagutan sa kabila ng walang sawang pagdarasal. Minsan ang sagot ay hindi kakulangan ng pananampalataya, kundi maling paraan ng paglapit sa Diyos. Pagwawasto sa mga simpleng pagkakamali ay maaring magbukas ng pintuan tungo sa biyayang matagal nang hinihintay. Mas magiging makapangyarihan ang bawat panalangin kapag naunawaan ang mga bagay na dapat iwasan. Magiging mas malinaw ang lahat habang tinutuklas ang 8 bagay na hindi nararapat gawin sa oras ng pakikipag-usap sa Diyos. Una, pagdarasal na walang tunay na pokus sa presensya ng Diyos. Paglapit sa Panginoon habang ang isipan ay paggalagala ay nagiging hadlang sa lalim ng koneksyon espiritual. Maraming pagkakataon na ang bibig ay nagsasalita, ngunit ang puso ay nasa ibang bagay na walang kinalaman sa kabanalan. Ganitong uri ng pananalangin ay nawawalan ng saysay dahil kulang sa buong atensyon na nararapat ialay sa may kapal. Kapag hindi buo ang konsentrasyon, nagiging parang ordinaryong usapan lamang ang banal na pakikipag-ugnayan. Isang paalala ang dapat manatili sa kamalayan na ang Diyos ay karapat-dapat sa buong puso at hindi sa hati-hati na pagtuon. Bawat sandali ng pagdarasal ay isang sagradong pagkakataon na makipag-usap sa lumikha ng langit at lupa. Pagkawala ng pokus ay tila pagtalikod sa kahalagahan ng mismong sandali na iyon. Mas nagiging mahina ang espiritual na koneksyon kapag ang isip ay abala sa alalahanin o mga bagay na makamundo. Kailangan ng tahimik na kalooban upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa bawat panalangin. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang mensahe na nais iparating ng puso. Matthew 6 verse 6 says, "But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pribadong sandali na puno ng konsentrasyon at katahimikan. Hindi lamang pisikal na lugar ang tinutukoy, kundi pati ang kalagayan ng isip na malayo sa distraksyon. Kapag ang puso ay tahimik at nakatuon, mas nagiging bukas ang kaluluwa sa presensya ng Diyos. Pag-unawa sa aral na ito ay nagdadala ng mas malalim na karanasan sa bawat pananalangin. Maraming tao ang nasasanay na magdasal habang may ibang ginagawa, kaya nawawala ang tunay na diwa ng pakikipag-usap sa Diyos. Pagiging abala sa paligid ay nagiging dahilan upang mawala ng saysay ang mga salitang binibigkas. Kailangang ilaan ang sapat na oras upang ang panalangin ay maging makabuluhan at hindi minamadali. Mas nagiging epektibo ang paglapit sa Panginoon kapag may buong atensyon at dedikasyon.
Sa ganitong paraan, nararamdaman ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa kanyang presensya. Pukus na puso ang susi upang maranasan ang lalim ng koneksyon sa Diyos sa bawat panalangin. Hindi sapat ang paulit-ulit na salita kung walang kasamang buong damdamin at konsentrasyon. Ang bawat pagdarasal ay pagkakataon upang mapalapit sa maikapal at hindi dapat sayangin sa kawalan ng pokus. Kapag ang isip at puso ay nagkakaisa sa layunin, mas nagiging makapangyarihan ang bawat salita na binibigkas. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa biyaya at gabay ng Diyos. Ikalawa, pagdarasal na puno ng pagdududa at kulang sa pananampalataya. Paglapit sa Diyos na may halong alinlangan ay nagiging hadlang sa pagtanggap ng kanyang biyaya. Pananampalataya ang pundasyon ng bawat panalangin, kaya kapag kulang ito, ay nagiging mahina ang espiritual na koneksyon. Maraming humihingi ngunit hindi lubos na naniniwala na kayang tugunan ng Panginoon ang kanilang mga kahilingan. Ganitong uri ng kaisipan ay naglalayo sa puso mula sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan ang matibay na pananalig upang maranasan ang tunay na tugon mula sa langit. Bawat salita na binibigkas sa panalangin ay dapat may kasamang tiwala sa kakayahan ng Diyos. Pagdududa ay parang anino na sumasabay sa liwanag ng pananampalataya at unti-unting nagpapahina nito. Kapag ang isip ay puno ng takot at pag-alinlangan, nagiging hadlang ito sa daloy ng biyaya. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag ang puso ay panatag at naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa ganitong kalagayan, nagiging buo ang koneksyon sa Kanya. James 1 verse 6 says, "But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind." Ipinapakita ng talatang ito na ang taong nagdududa ay parang alon na walang direksyon at walang katiyakan. Kapag ang pananalangin ay may halong alinlangan, nawawala ang katatagan ng pananampalataya. Mas nagiging epektibo ang paghingi kapag ang puso ay buo ang paniniwala sa Diyos. Pag-unawa sa aral na ito ay nagdudulot ng lakas ng loob sa bawat panalangin. Maraming pagkakataon na ang tao ay nagdarasal, ngunit iniisip na baka hindi siya marinig ng Diyos. Ganitong kaisipan ay nagiging hadlang upang maranasan ang tunay na himala. Kailangang alisin ang pagdududa at palitan ng matibay na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Mas nagiging malinaw ang sagot kapag ang puso ay hindi natitinag ng alinlangan. Sa ganitong paraan, nararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa pananampalataya. Buong paniniwala ang susi upang maging makapangyarihan ang bawat panalangin na iniaalay sa Diyos. Hindi sapat ang pagbigkas lamang ng mga salita kung ang puso ay nag-aalangan. Ang tunay na pananampalataya ay nagbibigay lakas at pag-asa sa bawat sandali ng pagdarasal. Kapag ang isip ay nakatuon sa tiwala sa Diyos, mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa kanyang biyaya at pagpapala. Ikatlo, pagdarasal na may halong kayabangan at hindi pagpapakumbaba. Paglapit sa Diyos na may mataas na pagtingin sa sarili ay nagiging hadlang sa tunay na koneksyon espiritual. Kayabangan ay naglalayo sa puso mula sa biyaya dahil ang Panginoon ay nalulugod sa mapagkumbabang kalooban. Maraming nagdarasal ngunit ang laman ng isip ay sariling katuwiran kaysa pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos. Ganitong uri ng pananalangin ay nawawalan ng lalim dahil kulang sa tunay na pagpapakumbaba. Kailangan ang pusong marunong yumuko upang maramdaman ang presensya ng may kapal. Bawat salita na binibigkas sa panalangin ay dapat nagmumula sa kaloobang handang magpasakop sa Diyos. Pagmamataas ay parang pader na humahadlang sa daloy ng biyaya na nais ibuhos ng langit. Kapag ang isip ay puno ng sariling karangalan, nawawala ang espasyo para sa kapangyarihan ng Diyos. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag ang puso ay mapagpakumbaba at bukas sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, nagiging totoo ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Luke 18 verse 14 says, "For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng taong marunong magpakumbaba. Kapag ang pananalangin ay may kasamang kayabangan, nawawala ang biyayang dapat sana ay matatanggap. Mas nagiging makapangyarihan ang panalangin kapag ang puso ay tunay na nagpapasakop sa Diyos. Pag-unawa sa aral na ito
ay nagdadala ng tamang disposisyon sa bawat pakikipag-usap sa Kanya. Maraming tao ang hindi namamalayan na ang kanilang pagdarasal ay nagiging pagpapakita ng sariling galing at hindi pagsamba sa Diyos. Ganitong asal ay naglalayo sa tunay na diwa ng pananalangin na dapat ay puno ng paggalang at kababaang loob. Kailangang suriin ang sarili upang matiyak na ang bawat salita ay nagmumula sa tamang kalooban. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos kapag ang puso ay walang bahid ng pagmamataas. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang isipan sa Kanyang gabay. Mapagkumbabang puso ang susi upang maranasan ang lalim ng relasyon sa Diyos sa bawat panalangin. Hindi sapat ang maganda at mahahabang salita kung ang kalooban ay puno ng pagmamataas. Ang tunay na pananalangin ay nagmumula sa pusong handang magpasakop at magtiwala sa Diyos. Kapag ang isip ay nakatuon sa Kanyang kadakilaan, nawawala ang sariling pagmamataas. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa Kanyang biyaya at pag-ibig. Ikaapat, pagdarasal na paulit-ulit na walang tunay na kahulugan at laman. Pagbigkas ng maraming salita na walang lalim ay nagiging hadlang sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming nananalangin na inuulit ang parehong pahayag, ngunit hindi na nauunawaan ang tunay na mensahe ng bawat salita. Ganitong gawain ay nagiging parang ritual lamang na walang buhay at espiritual na saysay. Kapag nawawala ang kahulugan, nagiging mekanikal ang pananalangin at hindi na nagmumula sa puso. Kailangan ng sinseridad upang ang bawat salita ay maging totoo at may direksyon. Bawat panalangin ay dapat nagmumula sa malalim na damdamin at hindi basta kabisadong linya lamang. Pag-uulit na walang pagninilay ay nagiging hadlang upang maramdaman ang presensya ng Diyos. Kapag ang isip ay hindi nakikibahagi, nawawala ang koneksyon sa espiritual na layunin. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag ang bawat salita ay may tunay na kahulugan at layunin. Sa ganitong paraan, nagiging buhay ang pakikipag-usap sa Panginoon. Matthew 6 verse 7 says, "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words." Ipinapakita ng talatang ito na hindi dami ng sinasabi ang sukatan ng pakikinig ng Diyos, kundi ang laman ng puso. Kapag ang pananalangin ay puro paulit-ulit na salita, nawawala ang tunay na diwa ng pakikipag-usap sa Kanya. Mas pinapahalagahan ng Diyos ang sinseridad kaysa haba ng panalangin. Pag-unawa sa aral na ito ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa bawat sandali ng pagdarasal. Maraming tao ang nasasanay sa tradisyon na inuulit ang parehong panalangin nang hindi iniintindi ang kahulugan. Ganitong ugali ay nagiging hadlang upang maranasan ang tunay na presensya ng Diyos. Kailangang pagnilayan ang bawat salita upang ito ay maging totoo at may kabuluhan. Mas nagiging malinaw ang pakikipag-ugnayan kapag ang puso ay aktibong nakikibahagi sa bawat pahayag. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging makapangyarihan ang pananalangin. Panalangin na may lalim at kahulugan ang nagbubukas ng pintuan tungo sa biyaya ng Diyos. Hindi sapat ang pag-uulit kung walang kasamang pag-unawa at damdamin. Ang tunay na pakikipag-usap sa Panginoon ay nangangailangan ng puso na buhay at tapat. Kapag ang bawat salita ay may saysay, mas nagiging malinaw ang koneksyon sa Kanya. Sa ganitong paraan, mas nararanasan ang kapayapaan at gabay na nagmumula sa Diyos. Ikalima, pagdarasal na may galit at hindi nagpapatawad sa kapwa. Paglapit sa Diyos habang ang puso ay puno ng hinanakit, ay nagiging hadlang sa daloy ng Kanyang biyaya. Galit na kinikimkim ay nagiging mabigat na pasanin na sumisira sa lalim ng pananalangin. Maraming humihingi ng kapatawaran, ngunit hindi handang magbigay nito sa iba. Ganitong kalagayan ay naglalayo sa tao mula sa tunay na diwa ng pagmamahal na nais ng Diyos. Kailangan ang pusong handang magpalaya ng sama ng loob upang maging dalisay ang panalangin. Pagbitaw sa sakit ng nakaraan ay nagiging simula ng tunay na kalayaan sa espiritual na buhay. Bawat salita na inialay sa Diyos ay dapat nagmumula sa kaloobang malinis at walang bigat ng galit. Pagpapanatili ng puot ay parang harang na pumipigil sa pagdaloy ng kapayapaan mula sa langit. Kapag ang isip ay puno ng hinanakit, nawawala ang katahimikan na kinakailangan sa pakikipag-usap sa Panginoon. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag ang puso ay marunong magpatawad at magpalaya. Sa ganitong paraan,
mas nagiging bukas ang kaluluwa sa presensya ng Diyos. Paglilinis ng damdamin ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pakikinig sa kanyang tinig. Mark 11 verse 25 says, "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng pananalangin. Kapag may galit na itinatago, nahihirapan ang tao na tanggapin ang kapatawaran mula sa Diyos. Mas nagiging makapangyarihan ang panalangin kapag ang puso ay malaya mula sa poot. Pag-unawa sa aral na ito ay nagdadala ng tunay na kapayapaan sa kalooban. Paglalapat ng mensaheng ito sa pang-araw-araw na buhay ay nagbubunga ng mas maayos na relasyon sa kapwa. Maraming pagkakataon na ang tao ay nagdarasal, ngunit patuloy na pinanghahawakan ng sakit na dulot ng iba. Ganitong gawain ay nagiging hadlang sa paghilom ng puso at sa pagtanggap ng biyaya. Kailangang piliin ang pagpapatawad upang mapalaya ang sarili mula sa bigat ng damdamin. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos kapag ang puso ay walang kinikimkim na galit. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang isip sa kanyang gabay. Pagpapasya na magpatawad ay tanda ng lakas ng loob at hindi kahinaan ng pagkatao. Pusong marunong magpatawad ang susi upang maranasan ang lalim ng koneksyon sa Diyos. Hindi sapat ang paghingi ng kapatawaran kung hindi handang magbigay nito sa kapwa. Ang tunay na pananalangin ay nagmumula sa kaloobang puno ng pag-ibig at awa. Kapag ang galit ay napalitan ng pagpapatawad, mas nagiging magaan ang pakikipag-usap sa Panginoon. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa kanyang biyaya at pagpapala. Pamumuhay na may malinis na puso ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ika-6, pagdarasal na may makasariling layunin at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Paglapit sa Panginoon na nakatuon lamang sa pansariling kapakinabangan ay nagiging balakid sa tunay na diwa ng pananalangin. Makasariling hangarin ay naglilimita sa pag-unawa sa mas mataas na plano na inihanda ng Diyos para sa bawat buhay. Maraming humihingi ng bagay na pansamantala, ngunit nakakalimot sa mas mahalagang layunin ng espiritual na paglago. Ganitong uri ng panalangin ay nagiging makitid dahil nakasentro lamang sa sariling kagustuhan. Kailangan ang pusong handang tumanggap ng kalooban ng Diyos, kahit hindi ito tugma sa personal na nais. Pagbubukas ng isipan sa kanyang plano ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan sa bawat panalangin. Bawat salita na iniaalay sa Diyos ay dapat nakahanay sa kanyang layunin at hindi lamang sa sariling interes. Pagiging makasarili ay parang hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng tunay na pagpapala. Kapag ang isip ay nakatuon lamang sa pansariling kaginhawaan, nawawala ang mas malawak na pananaw ng pananampalataya. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag ang puso ay handang magpasakop sa plano ng Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang direksyon na nais niyang ipakita. Pagtitiwala sa kanyang kalooban ay nagdudulot ng kapayapaan kahit hindi agad natutupad ang hinihiling. James 4 verse 3 says, "When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures." Ipinapakita ng talatang ito na ang maling intensyon ay nagiging dahilan kung bakit hindi natatanggap ang hinihiling. Kapag ang panalangin ay nakatuon sa sariling kasiyahan, nawawala ang mas mataas na layunin ng Diyos. Mas nagiging epektibo ang paghingi kapag ang puso ay nakasentro sa kanyang kalooban. Pag-unawa sa aral na ito ay nagbubukas ng mas malawak na pananaw sa tunay na kahulugan ng pananalangin. Paglalapat nito sa buhay ay nagdudulot ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Maraming pagkakataon na ang tao ay humihiling ng bagay na hindi pala makakabuti sa kanyang espiritual na kalagayan. Ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng limitadong pag-unawa sa plano ng Diyos. Kailangang magtiwala na ang kanyang kalooban ay laging mas mabuti kaysa sa sariling kagustuhan. Mas nagiging malinaw ang sagot kapag ang puso ay bukas sa anumang ibibigay o ipagkakait ng Panginoon. Sa ganitong kalagayan, mas natutunan ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Pagtanggap sa kanyang desisyon ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi nakabase sa material na bagay. Panalangin na nakaayon sa kalooban ng Diyos ang susi upang maranasan ang tunay na pagpapala. Hindi sapat ang paghingi kung walang pag-unawa sa mas mataas na layunin ng buhay. Ang tunay na pakikipag-usap sa Panginoon
ay nangangailangan ng pusong handang sumunod at magtiwala. Kapag ang kagustuhan ng tao ay isinuko sa kanya, mas nagiging malinaw ang direksyon na dapat tahakin. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa kanyang biyaya at gabay. Ikapito, pagdarasal na walang pasasalamat at puro paghingi lamang. Paglapit sa Diyos na laging nakatuon sa kahilingan ay nagiging hindi balanse ang relasyon espiritual. Maraming nananalangin na puno ng hinihingi, ngunit nakakalimot kilalanin ang mga biyayang natanggap na. Kakulangan ng pasasalamat ay nagiging hadlang upang maranasan ang mas malalim na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Ganitong uri ng pananalangin ay nagiging makitid dahil hindi kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan. Kailangan ng pusong marunong magpasalamat upang maging buo ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pagpapahalaga sa maliliit na biyaya ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalaking pagpapala. Bawat panalangin ay hindi lamang dapat binubuo ng mga kahilingan, kundi pati ng taos pusong pasasalamat. Pagkilala sa kabutihan ng Diyos ay nagpapalalim ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kapag ang isip ay nakatuon lamang sa kakulangan, nawawala ang saya na dulot ng mga natanggap na biyaya. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag may balanse ng pasasalamat at paghingi. Sa ganitong paraan, nagiging mas malapit ang puso sa Diyos. Pagbibigay halaga sa Kanyang kabutihan ay nagpapakita ng tunay na pagkilala sa Kanyang kapangyarihan. Philippians 4 verse 6 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Ipinapakita ng talatang ito na ang pasasalamat ay mahalagang bahagi ng bawat panalangin. Kapag ang pananalangin ay may kasamang pagpapasalamat, nagiging mas buo ang pakikipag-usap sa Diyos. Mas nagiging makapangyarihan ang panalangin kapag kinikilala ang Kanyang mga ginawa sa buhay. Pag-unawa sa aral na ito ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso at isipan. Paglalapat ng pasasalamat sa araw-araw ay nagbubunga ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Maraming pagkakataon na ang tao ay nagiging abala sa paghingi, kaya nakakalimutan ang magpasalamat. Ganitong gawain ay nagiging sanhi ng kakulangan sa pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos. Kailangang matutunan ang paglingon sa mga kabutihang natanggap upang lumalim ang pananampalataya. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos kapag ang puso ay marunong kumilala sa Kanyang kabutihan. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang isipan sa Kanyang patuloy na paggabay. Pagpapakita ng pasasalamat ay nagdudulot ng tunay na kagalakan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Pusong mapagpasalamat ang susi upang maranasan ang masaganang biyaya ng Diyos sa bawat panalangin. Hindi sapat ang paghingi kung walang pagkilala sa Kanyang mga ginawa. Ang tunay na pananalangin ay nagmumula sa kaloobang marunong tumingin sa kabutihan ng Panginoon. Kapag ang pasasalamat ay naging bahagi ng bawat salita, mas nagiging makabuluhan ang pakikipag-usap sa Kanya. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa Kanyang pagpapala at kapayapaan. Pamumuhay na may pusong mapagpasalamat ay nagdudulot ng liwanag sa bawat araw ng buhay. Ikawalo, pagdarasal na walang pagsunod sa mga aral ng Diyos. Paglapit sa Panginoon nang hindi isinasabuhay ang Kanyang mga utos ay nagiging hadlang sa lalim ng pananalangin. Maraming nananalangin, ngunit ang pamumuhay ay malayo sa landas na itinuro ng Diyos. Kakulangan ng pagsunod ay nagiging dahilan upang mawalan ng bisa ang mga salitang binibigkas sa panalangin. Ganitong kalagayan ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi at ginagawa. Kailangan ng pusong handang sumunod upang maging totoo ang pakikipag-ugnayan sa may kapal. Paglalakad ayon sa Kanyang salita ay nagbubukas ng mas malalim na koneksyon espiritual. Bawat panalangin ay dapat sinasamahan ng gawa na nagpapakita ng pananampalataya. Pagsuway sa mga aral ng Diyos ay parang pagsasara ng pintuan sa Kanyang mga pagpapala. Kapag ang isip ay hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, nawawala ang direksyon ng buhay espiritual. Mas nagiging makabuluhan ang pagdarasal kapag ang kilos ay nakaayon sa Kanyang mga utos. Sa ganitong paraan, nagiging buo ang relasyon sa Panginoon. Pagpapakita ng pagsunod ay patunay ng tunay na pagmamahal sa Diyos. James 1 verse 22 says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says." Ipinapakita ng talatang ito na ang pakikinig lamang ay hindi sapat, kundi kailangan ang pagsunod sa mga aral ng Diyos.
Kapag ang pananalangin ay walang kasamang gawa, nawawala ang tunay na diwa ng pananampalataya. Mas nagiging makapangyarihan ang panalangin kapag ang buhay ay naaayon sa kanyang salita. Pag-unawa sa aral na ito ay nagdadala ng pagbabago sa puso at isip. Paglalapat nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nagbubunga ng tunay na paglago espiritual. Maraming pagkakataon na ang tao ay umaasa sa panalangin, ngunit hindi handang baguhin ang kanyang mga gawa. Ganitong asal ay nagiging hadlang sa pagtanggap ng biyaya at gabay ng Diyos. Kailangang tanggapin ang responsibilidad na isabuhay ang mga aral na natutunan mula sa Biblia. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos kapag ang puso ay tapat sa pagsunod. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang isipan sa kanyang direksyon. Pagbabago ng kilos ay patunay ng seryosong paglapit sa Panginoon. Pusong masunurin ang susi upang maranasan ang tunay na kapangyarihan ng panalangin. Hindi sapat ang pagbigkas ng mga salita kung walang kasamang pagsunod sa kanyang kalooban. Ang tunay na pananalangin ay nagmumula sa buhay na nakaayon sa mga aral ng Diyos. Kapag ang gawa at salita ay nagkakaisa, mas nagiging malinaw ang koneksyon sa Kanya. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang pintuan tungo sa Kanyang biyaya at patnubay. Pamumuhay na sumusunod sa Kanyang salita ay nagdudulot ng kapayapaan at tunay na kagalakan. Bawat aral na naibahagi ay nagsisilbing gabay upang maging mas malalim at makabuluhan ang pakikipag-usap sa Diyos. Panalangin ay hindi lamang salita, kundi isang banal na ugnayan na nangangailangan ng tapat na puso at tamang disposisyon. Sa bawat sandali ng paglapit sa Panginoon, mahalagang dalhin ang kababaang loob, pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Pagbabago ng paraan ng pananalangin ay maaring magbukas ng pintuan sa mga biyayang matagal nang hinihintay. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos kapag ang puso ay handang tumanggap at magbago ayon sa Kanyang mga aral. John 15 verse 7 says, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananatili sa Diyos at pagsunod sa Kanyang salita ay susi upang maranasan ang Kanyang pagtugon. Kapag ang buhay ay nakaangkla sa Kanyang mga aral, mas nagiging makapangyarihan ang bawat panalangin. Paglalapat ng Kanyang salita sa araw-araw na pamumuhay ay nagdudulot ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Sa ganitong kalagayan, nararanasan ang kapayapaan at katiyakan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Patuloy na paglalakad sa landas ng pananampalataya ang magdadala ng tunay na pagbabago sa buhay. Puso na bukas sa aral ng Diyos ang magiging daan upang maranasan ang Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa bawat panalangin na ginagawa ng may tamang puso at layunin, mas nagiging malinaw ang direksyon na Kanyang ibinibigay. Pagyakap sa Kanyang kalooban ang magdadala ng kapayapaan na hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundo. Pagpapatuloy sa ganitong landas ay magbubunga ng buhay na puno ng biyaya, pag-asa at tunay na kagalakan.